Praise God! Happy Thursday po sa ating lahat. Muli, ako po si Judea Baban from the Sanctuary Church Community Fellowship International. And welcome pong muli dito sa ating daily morning tilak. So as we start po sa umagang ito, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin para muling pagbulay-bulayin itong mga salita niyo. Nawa po sa talatang aming tatalakayin, sa prayer focus po na aming tatalakayan ngayong umagang ito. Kayo po yung patuloy na manguna and kayo po yung patuloy na mangusap sa bawat isa na patuloy na nakikinig ng morning tilak na ito, and buksan po namin yung puso't isipan namin nang sa gayon ay madali po kayong makapangusap, maging sensitive yung bawat isa, and maging receptive po sa kung ano mang nais nyo pong ipagawa sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. So, ang focus verse po natin para sa umagang ito ay magmumula po sa 1 Peter 4, verse 10 to 11. So, sinasabi po dito sa Contemporary English Version, each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts to be used in the service of others. So use your gift well. Verse 11, if you have the gift of speaking, preach God's message. If you have the gift of helping others, do it with the strength that God supplies. Everything should be done in a way that will bring honor to God because of Jesus, who is glorious and powerful forever. Amen. So, this devotion po is pinamagatan kong Faithful Steward. And our prayer focus for today po is pray that we are willing to serve the people even in small matters with a determination to remain faithful to God. So, ito pong verse natin today, Peter wrote this letter po to encourage Christians in their daily lives. So, dito rin po is nagbigay siya ng advice for everyday living, especially po in the midst of hard times. And also po, Peter encouraged yung mga Christians na i-develop yung godly lifestyles that are holy and pleasing sa ating Panginoong Diyos. And this verse din po ay pinapaalalahanan tayo that we have been created by God to do extraordinary and unique things dito sa mundong ito that God has given us the ability to do. Kasi tandaan po natin na pinagkalooban tayo ng iba't ibang gifts ng ating Panginoon so that we can bring God's glory to people and ilapit sila kay Lord Jesus Christ. Na maging willing tayo to serve the people even in small matters. There are times po kasi sa buhay natin na kaya di tayo makapag-serve sa ibang tao is that because kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Kumbaga po, we can always find something they do better than us. Kaya nade-delay yung paggawa natin ng God-given purpose natin. Kumbaga nawawala yung gift na ipinagkatiwala, nababaliwala yung gift na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. And dito rin po sa verse natin, Apostle Peter, dito po sa letter niya, in-emphasize po niya that each of us has received gifts mula sa ating Panginoong Diyos. And these gifts come in various forms. Yung iba po may have the gift of teaching and marami pa pong iba. Kaya anumang gift yung ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos, tandaan po natin na it is not given for our own benefit alone. But we are to use these gifts to serve others. And syempre po, i-reflect din po natin yung grace ng ating Panginoong Diyos while we are doing yung God-given purpose natin, habang pinapalaganap natin yung salita ng ating Panginoong Diyos. Na sabi nga po sa prayer focus natin this week, na as heroes of faith, maari tayong makatulong to save souls by shining yung light ni Lord Jesus sa madilim na mundong ito. Kaya each of us po has been blessed with one of God's many wonderful gifts para maging kagamit-gamit na makapag-serve tayo sa iba and talagang magamit tayo ng ating Panginoong Diyos to expand His kingdom. So ngayon po, I will be sharing with you 2 insights po
about our verse today. So number 1 po, God has a spiritual gift in each and every follower of Christ. Na tandaan po natin na sa kingdom ng ating Panginoon ay meron tayong mga kanya-kanyang role na dapat nating gampanan. So that God has given us the gifts. Kasi sabi nga po again sa verse natin today na each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts to you to be used in the service of others. Then sabi po sa verse 11, if you have the gift of speaking, preach God's message. If you have the gift of helping others, do it with the strength that God supplies. Kaya sa atin po, ay wag natin i-take for granted kung ano man yung mga gift, kung ano man yung gift na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. But let's use it in serving other people because God calls us to use all our gifts, to use all our talents and influence because it is meant to serve others. So, pangalawa po, faithful stewards use their gift to serve others. So, dito rin po sa verse natin ay in-emphasize ni Peter kung ano yung mga dapat nating gawin with whatever gifts we have received. And ito po is yung we must use it to serve others. And that's our role po bilang mga katiwala, bilang mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Diyos, na we are called not just to hold on to these gifts, but to actively gamitin ito for the benefit din po ng iba. Na let God use all gifts, all our talents and influence para maging kagamit-gamit sa pag-fulfill ng mission natin, sa pag-fulfill ng purpose natin dito sa mundong ito. Na through us, makapaglapit tayo ng buhay sa ating Panginoong Diyos. Kumbaga, wag tayong maging selfish na laging sarili natin yung iniisip natin, yung kapakanan lang natin yung iniisip natin. But let us be a blessing to other people din sa pamamagitan ng pag-serve natin sa iba through the gifts na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya, to conclude po, sabi nga po again sa prayer focus po natin for today, pray that we are willing to serve the people even in small matters with the determination to remain faithful to God. Na let God use us because we have a gift from God. Siyempre, ibinigay niya ito for the purpose of making a difference. Na makita ng ibang tao na iba tayo sa kanila. For us to live a fruitful life. Kasi, tandaan po natin that spiritual gifts have to be discovered. But siyempre po, they also need to be developed. Pero, paano natin ito ma-develop kung hindi natin ito ginagamit? Pero, not to gain yung recognition for ourselves, but for the benefit of the kingdom of God. Kaya sa atin po, yes, being a faithful steward is not always easy. And may mga pagkakataon talaga na isi-shake yung faith natin sa Kanya, isi-shake yung faithfulness natin sa Kanya because it requires us to look beyond our own needs and desires and to focus on how we can contribute na makapag-serve sa ibang tao. But sa atin po, ano man yung mangyari sa buhay natin, ano mang circumstances, yung pagdaanan natin, always be a faithful steward ng ating Panginoong Diyos because God entrusted us itong gifts na ito for the purpose of serving, for the purpose of loving and blessing others. Because there are certain things po that only you can contribute to the body of Christ. Kasi, again po, meron tayong mga kanya-kanyang gamit sa body ng ating Panginoon. Kaya, lastly po, use our gift well to serve one another. And God gets the glory kapag ginagawa natin ito. Dahil, God is the only one who has given us our gifts and empowered us to use them effectively para ma-share din natin sa kanila, makapag-serve din tayo sa kanila na maibahagi din natin sa kanila yung salita ng ating Panginoong Diyos. And manalangin na po tayo. Lord God, maraming salamat po sa mensahe niyo po sa amin.
ngayong umaga na ito, na truly po sa inyo po nanggagaling yung aming kakayanan, yung aming kalakasan. Kaya nawa po sa lahat ng po ito ay ipagamit po namin ito para po sa ikaluluwalhati ninyo, para po naging kagamit-gamit talaga ito sa kingdom nyo, na through us po ay makakapag-serve din kami sa ibang tao. Through us po ay mapapakilala namin kayo sa ibang tao, na maipagmamalaki namin kayo sa ibang tao, lalong-lalo na po for those people around us, for those people na lagi naming nakakasama, sa mga classmates namin, sa family namin, Lord God. Kaya nawa po itong mga kakayanan na ito, itong gifts na ito ay maging kagamit-gamit talaga to expand your kingdom, maging kagamit-gamit talaga sa paggawa namin ng God-given purpose namin here on earth. Kaya maraming salamat po sa mensahe niyo po sa amin ngayong umaga. And ganun din po na kayo po yung patuloy na mag-ingat sa mga papasok pa sa school, papasok sa work, and nawa po kayo na pong bahala sa buong araw na ito, ano man po yung mga gagawin namin. Kaya God, sa iyo na po namin inaalay itong buong araw na ito. Maraming pong salamat in Jesus name. Amen and amen. So marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming daily morning tilak. God bless us all po.